Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Umaga po, ito po ang latest update natin ngayong araw, November 23, 2025. Yung minomonitor nga po nating cloud cluster kahapon ng umaga, ito nga po ay siya ng ganap na low pressure area. At mataas nga po ang tsansa nito na maging isang tropical depression or mahinang bagyo kung hindi nga magbabago yung kanyang senaryo. At posibleng tumama po yan sa parte ng Visayas at dadaan po yan sa parte ng northern portion ng Palawan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na nga po agad sa ating mga kababayan sa posibleng daanan nitong posibleng sama ng panahon o bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Sa ngayon nga po, patuloy pa rin nakakaapekto itong shear line sa may Apayao, Cagayan, Isabela, and Quirino. At yung northeast monsoon naman o yung amihan, apektado po niyan ang Ilocos region, natitirang bahagi ng Cordillera at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Habang yung easterlies naman o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko, apektado naman po niyan ang Aurora, Quezon, and Camarines Norte at kasama rin po ang Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa. Habang yung ITZZ naman o yung Intertropical Convergence Zone, apektado naman po niyan yung natitirang bahagi ng Mindanao. Habang yung Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Eastern Visayas, and Bohol, apektado naman po yan ng extension ng kaulapan nitong low pressure area na nasa labas pa ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda na po ulitin natin sa ating mga kababayan, maghanda nga po tayo dahil nga po sa posibleng mataas ang potensyal na ito nga po ay mag-develop bilang isang tropical depression o mahinang bagyo at posibleng magkaroon ng landfall scenario. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 24, possible nga po mag-develop na to bilang isang tropical depression or mahinang bagyo. Pagdating naman po ng November 25, posible nga magla-landfall yan dito sa may parte ng summer in summer and dediretso po yan sa may parte ng Cebu at dito nga po sa may parte ng Iloilo or ng Rojas City. Pagdating naman po ng November 26, ito po ay nasa western section na ng Palawan at dito po ay posibleng mas lumakas pa yan. Pagdating po ng November 27, ito po ay nasa parte pa rin ng West Philippine Sea at palabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pwede po umabot to hanggang severe tropical storm. Pagdating naman po ng November 28, posible po ito umabot sa typhoon category at patuloy nga po yung northeast monsoon at shear line ay makakaapekto pa rin po yan sa ating bansa. Pagdating naman po ng November 29, ito po ay patungo nga ng parte ng Vietnam at asahan naman po natin na patuloy naman nakakaapekto sa ating bansa yung amihan at yung shear line. By November 30, asahan nga po natin na posibleng magla-landfall yan sa parte ng Vietnam at mag-ingat nga po yung ating mga kababayan na nasa bansang Vietnam. Pagdating naman po ng December 1, magkakaroon ulit po tayo ng panibagong low pressure area at pagdating po ng December 2, patuloy po lalakas yung ating northeast monsoon at pagdating naman po ng December 3, ito nga po yung low pressure area na ating minomonitor na panibago at pagdating po ng December 4, asahan natin patuloy na lalakas yung amihan. Aabot na po yan hanggang sa parte ng Bicol region at yung shear line bababa po yan hanggang Bicol region patungo po sa may Visayas. Pagdating naman po ng December 5, ito nga po yung low pressure area sa ngayon nga po ay mababa yan mababa ang tsansa na maging bagyo by December 5. Dahil nga po yung pagkabuo po niyan ay dahil po sa pagbabanggaan ng northeast monsoon at nung easterlies at nakapaloob pa rin po yan sa ating ITCC.
Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Sa ngayon nga po, maghanda at mag-ingat nga po tayo muna dito sa una nating iminomonitor na posibleng magiging bagyo na low pressure area na nandito nga po sa may eastern portion ng Mindanao. Maghanda po tayo dahil posible na naman po ito makasira ng mga light materials at posible rin po may mga malalakas na hangin. Mag-iingat po tayo. God bless po sa ating lahat.